nakita ng asawa ko, lumabas daw sa may gate. Ewan ko, parang may binigay siya na pera or basta may tumawag. Hindi ko alam, may tumawag. Hello, Assalamualaikum. Another day, another vlog. So, for today video ay meron lang akong isi-share sa inyo. So, actually, hindi ako makaka-move on sa at paulit-ulit bumabalik sa aking isipan. Kung bakit. So, yun nga pala guys, nung Saturday, hindi ko na siya pinalinis kasi araw-araw siya naglilinis dito. Kasi wala dito yung aking biyanan, so dito siya sa akin araw-araw. So, kung nandito yung aking biyanan ay alternate siya dito. Ngayon, tomorrow dun sa aking biyanan. So, yun, maglilinis. So, yun nga guys, nung Saturday, hindi ko siya pinalinis. Sabi ko, maglaba ka lang, umuwi ka na. Kasi siyempre, nararamdaman ko rin kung ano yung pagod niya. At araw-araw naman siya naglilinis. So, siyempre, hindi naman masyadong marumi. Yung hindi ko pinawalis, hindi ko pinahugas ng CR at saka hindi ko na siya pinamap. Kasi pinauwi ko, sabi ko, umuwi ka na. Tapos, kahapon naman, malakas yung ulan. O walang hinto, hindi naman malakas. Pero walang hinto yung ulan, kaya hindi siya nakapasok. So, tuwing umuulan yan, kasi stay out man siya. Tuwing umuulan yan siya, hindi siya pumapasok. Kasi, siyempre mahirap din kung commuters lang siya, di ba? So, yun, hindi siya pumasok. So, nag-gets ko naman kasi tuwing umuulan yan, hindi siya pumapasok. Minsan pumapasok, pero kadalasan hindi talaga. So, yun nga, kanina siya pumasok. So, yun. Naghugas siya sa baba, sa palibot ng bahay. Tapos, nagwalis siya. Tapos, nung natapos siya magwalis, hindi rin niya nawalisan yung isang room kung saan nag-i-stay yung aking asawa. Nagtatrabaho. So, ako na yung sinabi ko sa asawa ko. Tapos, kasi parang nagmamadali siya. Di ko alam kung ano yun. Di ko maintindihan. Pero panay may tawag sa kanya. Tapos, nun, may pinatay niya yung isang tawag. Tapos, may tumawag bigla. Tapos, yun nga, hindi rin niya nakuha yung nag-collect yung basura dun sa may CR namin, tapat ng CR namin. Kasi may basurahan kami dun. At saka sa room ng asawa ko. At saka dito sa kusina. Tapos ako na yung nag-collect para ilagay dito sa hagdanan. Ang kinulek na lang niya yung doon sa kusina. Tapos yung kwarto na kung saan nag-stay yung asawa ko araw-araw, ko yung nagwalis kasi sabi ko tingnan mo hindi siya malinis kasi nga nung Saturday hindi siya nagwalis, hindi ko pinawalis. Siyempre kumakain din yung anak ko, nahuhulog yung mga biscuits, yun. Tapos yun, hindi ko na sinabihan na ganito, bakit di ka nagwalis dito? Kasi ayoko yung parang maisip niya na stricta ako or gano'n. Tapos, nung dumating ay lumabas pala siya. Di ko alam saan siya nagpunta kasi hindi naman nagpaalam. Tapos, tinignan ko yung basura, hindi niya na-collect. Yung, di ba, magwalis ka tapos kunin mo sa dustpan, hindi niya kinulek. Hindi pa nalagay doon sa basura. Plastic. Tapos sabi ko, nagwalis ako doon sa ng asawa ko. Ako na yun. Mama, I need teachers, Mama. Okay. Go there, Mama. I need teachers, Okay. So, yun nga, ako na yung nagwalis, tapos kinuha ko yung basurahan doon sa kwarto na isa. Oo, bumaba pala ako kasi sabi ko baka nag-CR siya kasi may CR kami sa baba. Doon sa
corner ng likod ng bahay. Baka nag-CR siya doon. Tapos, bumaba ako kasi pinatay ko yung motor na tubig. Tapos wala siya. Sabi ko, saan siya nagpunta? Tapos nakita ng asawa ko, lumabas daw sa may gate. Tapos, ewan ko, parang may binigay siya na pera or basta may tumawag siya na hindi ko alam, may tumawag. Tapos yun nga, ako na yung nag-collect ng basura sa may CR, tapos ng asawa ko, tapos tamang-tama dumating siya, tapos sabi niya, ako na lang. Tapos binigay ko na yung walis at saka dustpan. Tapos yun, pagkatapos niya, labas siya. Tapos, Again, working, Mama. okay, thank you. Tapos siya, naghugas na ng palikuran. Tapos yun nga, di niya sinuot. Kasi yung namin, slipperies talaga siya. Tapos di niya sinuot yung chinelas doon. Tapos yun, nagpupunas-punas ako kasi ako yung nagpupunas ng mga alikabok. Tapos inayos ko yung ng laruan ng anak ko. Kasi may na-missing. Tapos bigla ako may narinig na umiyak. Tapos doon ako sa kwarto ng opisina ng asawa ko kasi dinagay ko doon yung laruan ng anak ko, tinatago ko. Kasi hindi siya nag-i-study pag naglalaro. Tapos yun, sabi, may umiyak, narinig ako tapos yun, nagtakbo ako, tiningnan ko doon sa CR namin. Tapos yun, nakita ko, duguan na yung dito talaga, nagdugo dito, nasugatan. Tapos di ko alam ano nangyari, pero ko na talaga sa utak ko na na-slide siya kasi lagi naman ako na-slide dyan saka yung anak ko. Dati nga yung anak ko natakot ako kasi na-slide siya na yung ulo niya. Pero alhamdulillah, hindi naman ginagyan ko kagad ng ice. Tapos yung umiyak siya, tapos duguan yung dito niya, tapos yung ganito niya guys. Tapos sabi ko, halika, pinaupo ko siya. Ginamutan ko kasi kumpleto naman kami meron kami mga gauze, mga pang emergency pa na gamot na meron kami. Tapos yun, ininis ko tapos yun, ginamutan ko guys, tapos binigyan namin siya nilagyan ko ng bandage, mga gamot, antibiotic. Tapos yun, sobrang natakot ako, hindi ako makamove on guys. Tapos binigyan namin siya ng gamot ng swelling, gamot sa pag masakit siya, tapos powder, bandage, tapos sabi ko, hindi siya natapos. Tapos sabi ko, huwag ka na kasi huwag mo nang tapusin. Sabi ko, magpahinga ka. Tapos sabi ko, saka ka lang uuwi pag okay ka na. Tapos tiningnan ko yung dugo niya, chinek ko yung dugo niya kung okay lang ba. Kasi siya guys, may problema siya sa heart. Tapos natakot din yung asawa ko, bigyan ng gamot. Kasi nga, may problema siya sa heart. 2 beses na siya naka-absent ng ilang weeks kasi yun nga, may problema siya sa puso. Tapos, expected ko na yung mataas. Nung chinek ko, isang ganyan pa lang ng BP. Normal naman. Parehas kami ng dugo. 100 lang plus. Okay lang yung dugo. Tapos yun nga. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung ba. Okay lang ba siya kasi 2 bahay pa yung pagpasukan mo pagkatapos dito sa amin. Tapos, palagi lang naman namin yan. Tinutulungan sa anak niya. Ay, may nangyari sa anak niya. Last, yung anak naman yung nangyari na hulog sa hagdan. Sabi ng asawa ko, parang bad luck na lahat. Huwag maging maayos din lahat. Kasi, yun nga, siya yung nagtatrabaho, asawa niya walang trabaho. Naawa talaga ako sa kanya. Kaya kung may
halimbawa hindi malinis yung pagkalinis niya, hindi talaga ako nagsasalita. Hindi ko sinasabi sa akin. Kasi siyempre, minsan sinasabi ko sa asawa ko, pero sabi ko, huwag mo sabihin sa nanay mo kasi pagalitan siya. Tapos mahirap din kumuha ng hindi trusted. Siya ilang taon na sa amin. Tapos, yun pala guys, may problema siya sa mata na naman yung problema. Kailangan, mayroon daw katarata, kaya palagi siyang hindi nakakakita daw. Minsan, o kanina rin, nagwawali siya, sabi ko, meron pa dyan, ulisan mo dito sa likod kasi meron na iwan ba. Tapos yun, sinabi na biyanan ko sa asawa ko na ganun daw. Lagi din ganun kasi hindi niya, parang nag-ano yung mata niya, kailangan tanggalin yung katarata. Kaya yun yung sabi ko, naawa ako sa kanya kasi ang dami niyang problema. Tapos yun, hindi, sabi niya, nagtatrabaho siya para niya magkatulong. Hindi ko alam ang trabaho ng asawa, pero lagi sila nag-aaway, sinusuntok ng asawa, ganun. Siguro nagtatrabaho siya para sa anak niya. Kasi nag-aaral na yung anak niya. Tuwing Saturday, dinadala din niya yung anak niya. So yun, naawa ako. Pero nung umuwi siya, okay naman. Hindi na siya nadudugo kasi dinagyan ko ng gamot. So, ang bilis talaga ng pangyayari guys. Hindi ko talaga inaasahan na ganun yung mangyari sa kanya. Tinanong ko siya na slide daw. Tapos sabi ko kung may slide siya, hindi tatama yung dito niya. Kasi ilang beses din ako na-slide dyan kasi madulas talaga yung CR namin. Tapos yun nga, pinakita pa niya sa akin yung legs niya na may namula yung binti niya. Tapos feeling ko parang hindi ko alam. Baka sabi ko, iniisip niya yung yung katawagan niya o kausap niya. Kasi ako ganyan din ako minsan. Nagtatrabaho ako sa kusina, yung isip ko nasa Pilipinas. Tapos parang hindi ko maano yung tinatrabaho ko kasi napapasin ko rin yan sa kanya. Pag nagtatrabaho siya na may kausap, hindi maganda yung pagtatrabaho niya kasi palaging may parang hindi maganda pa. So yun siguro sabi ko sa asawa ko, iniisip niya yung kausap niya tapos yung hindi niya naisip na magsuot siya ng tsinelas. Kasi may tsinelas kami na kumakapit talaga dun sa sa tiles. Hindi ka may styles pag suot mo yun. So sabi ko baka na niya yung, kasi yung namin, shower namin, dalawa, siya, yung saan mo i-open. Sabi ko baka, tapos yung, yun, sabi ko baka nakaganyan siya doon. Tapos, hindi niya nakita kasi yung eyes niya daw may problema. Hindi ko alam. Okay lang yung dito niya kasi nakita ko talaga ganyan. I hope walang magiging problem. Kasi hindi naman ako doktor, hindi ko alam kung dun sa ilalim may problema. Pero as I do my best na ginamutan ko talaga siya ng hindi ko siya tinuring na kasambahay lang namin. Parang kay kapatid ko na rin kung paano ko siya tinuturing. Tapos pinupunasan ko pa yung dito niya guys. Basta, itong damit ko ito guys na duguan to. Inano ko lang yung dugo, tinanggal ko nung pag-uwi na namin. Galing sa nakakulang na kita nasa sasakyan kami nung kinuha namin yung anak ko. At doon basta sa sahig ng siya namin, ako rin yung nag-iis. Sabi ko, huwag ka na maglinis. Ako lang, sabi ko. Tapos, nag-try pa siya mag-work. Sabi ko, huwag na. Sabi ko, mag-upo ka lang dyan. Pag okay ka na, saka ka na uuwi. Manood ka TV, sabi ko.
So, siyempre, iniisip din niya siguro yung trabaho niya sa kabila, kaya umuwi na. So, yun lang. Bye!